pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin daw ang lahat. Katulad ng ginawa ng Australianong si Dwayne para sa kanyang pinakamamahal na si Shanta ng Leyte. Para ipakita na lahat ng hirap kakayanin niya, ang Australianong si Dwayne. Kahit na wala akong pera, nag-alay lakad mula Mandaluyong hanggang Quezon City. I hope she likes this ring. I've gone through so much just to find this ring. I've walked like 20 kilometers. She will like it. Makuha lang ang engagement ring na ibibigay niya sa mag-iisang taon na niyang Pilipinang kasintahan na si Shanta. So I didn't buy the ring from Dino, ha? He doesn't have a jewelry business. I bought it from his tita. Here it is. Here is the engagement ring. Matapos nito, mula Maynila, lumipad na siya pa Leyte sa probinsya ng kanyang nobya. I made it! Halina ako, Tacloban! Sakay ng pedicab na masyalang dalawa. Shanta, excited ka sa pagkaon, baby? Excited ako. Okay! Matapos nito, kumain sa restaurant. Habang naghihintay si Shanta, ang mga waiter, isinerve ang order nilang Pinoy na halo-halo. Ang hindi alam ni Shanta, espesyal ang inihain sa kanyang halo-halo. Meron itong engagement ring. Ayan na, Ali. Na? Inapangit. Ice cream na lang sa baby. Sige na. Son, Ikaw na daan. isang tikman mo lang muna. Limang twice kang baby, halo. Maya-maya lang, napansin na ni Shanta ang kakaibang sahog ng kanyang halo-halo. Sa puntong yon, biglang lumuhod si Dwayne at nag-propose. Shanta, will you marry me? Bata pa lang daw si Dwayne, love na niyang humarap sa camera. At ang kanyang pinagkakaabalahan, traveling at vlogging o video vlogging. Ayun! What's up everybody? My name is Dwayne Woolley. Nandito ako ngayon sa Pilipinas. So alam nyo, nung bata pa ako, mahilig talaga ako gumawa ng mga video. Action movies, mga ganon. So ngayon, lumaki na ako. Gumagawa ako ng vlogs. At gumagawa ako ng vlogs dito sa Pilipinas. Pero ang pangarap daw talaga niya, mapagsilbihan ng Panginoon. Kaya siya naging misyonaryo. 2011 kasi, pumunta ako dito sa Pilipinas as a missionary for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So para sa 2 taon, dito ako nag-mission. Doon sa Leyte at Samar. Doon ako natuto mag-Bisaya, Waray-Waray at saka Tagalog. Ito ang naging daan, kaya siya napadpad dito sa Pilipinas. Halina ako, Samar. Nakaabot na ako din, hey. Woo! Taong 2011 nung nadistino si Dwayne sa Leyte. Doon na niya natutunang kumain ng pagkaing Pinoy at magsalita ng Tagalog. Ano ba ako? Gwapo o pangit? Pangit! Dahil tila na pamahal na kay Dwayne ang ating lupang sinilangan, nagpabalik-balik siya rito. At sa tuwing umaalis nga raw siya ng Pilipinas, parang naiiwan ang kanyang puso. Every time umuwi ako doon sa Australia, sobrang namimiss ko ang Pilipinas. Namimiss ko ang culture, ang hospitality ng mga Pilipino, magagandang lugar dito, ang language. Kasi nosebleed sila doon sa Australia, hindi sila marunong magtagalog doon eh. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Hanggang si Dwayne, hindi lang sa Pilipinas na pamahal, pati na rin sa isang Pilipina. Dito sa Carigara, sa Leyte, lumaki si Shanta. Dati siyang music teacher sa isang universidad sa Dumaguete. Bata pa lang daw, naghiwalay na ang mga magulang ni Shanta. Kaya ang hiling niya, sa oras na siya naman ang bubuo ng kanyang pamilya, gagawin niya ang lahat para hindi ito magkawatak-watak. Pero sa paghahanap ng pag-ibig,
si Shanta, makailang ulit na raw nabigo. Galing ako sa broken family. Partly, merong effect sa akin. Kasi dati naalala ko nung malit pa ako, sabi ko ayokong mag-asawa. Tapos, yung mga relationships ko, nag-cheat sila sa akin. Tapos yung iba, nakipag-break sa akin. Hanggang nung nakaraang taon, nakilala niya si Dwayne. At ang naging daan sa kanilang modern love story, social media. Nakita ko yung cover niya ng Bisaya na song sa newsfeed ko. Tapos, inad ko siya. Ikaw, inad mo ako. No. Mula noon, tuloy-tuloy na ang pagchat-chat ng dalawa. Nadiskubre nilang magkaiba man ang kanilang lahi. Marami silang pagkakapareha. Piggyback ride on the San Juanico Bridge. Look. Ato na. Ala. San Bukid, baby. Sa lahat ng nagsasabi na walang forever, meron Meron. Magpakasal na kita, baby. Simula nun, nag-chat kami araw-araw for whatever reason. Nag-vent siya sa akin ng mga problema niya sa love life niya noon. Sa akin naman, yung pinaka-big factor talaga, member siya ng church ko. Kasi never ako nagka-boyfriend na same ng religious beliefs sa akin. Pero katulad din ng ibang relasyon, meron din daw silang mga hindi pagkakaunawaan. Lalo pat si Shanta may pagka-selosa. Bumabalik lang siguro yung fear dati. Like, may mga situations na parang the same sa nangyari dati. So parang naisip ko, baka ganito yung reaction niya sa babae, baka isipin niya na mas maganda sa akin. Guni-guni mo lang yan. Ganun yung ano. Idagdag pa rito na dahil sa Australia nakabase si Dwayne, ang kanilang pag-iibigan, LDR o Long Distance Relationship. Ang importante sa long distance relationship is communication. Kasi yun lang talagang pwede niyong gagawin, di ba? Communicate. So nag-communicate kami araw-araw, whether that's by phone or Facebook. Pagdating ng araw, Pero ang malayong distansya, napapaglapit ng mga pusong nagmamahalan. At dahil pakiramdam daw ni Dwayne, si Shanta na talaga ang the one, nito lang Setyembre, inalok na niyang magpakasal si Shanta. Kinausap ko yung mga waitresses, tapos nagplano kami na ilagay nila ang sing-sing sa halo-halo. At hindi alam ni Shanta. Ibutang ninyo ang sing-sing sa halo-halo. Sa ibabaw sa ice cream. Sa ibabaw. Pero kinahanglang makita ang diamond. Okay, Yun sir. na. Ha? Okay, sir. Nindot. Ay! Dinala nila ang halo-halo sa table namin. Sobrang maingay yung mga waitresses, di ba? As in, sigaw sila ng sigaw kasi kinikilig sila, ganon. Ay nako, sabi ko, you're gonna give it away. She's gonna hear you. She's gonna be like, what's going on? Nakakaloka. Sa darating na Marso, pinaplano na nilang magpakasal. At balak nila itong gawin dito sa Pilipinas. Dito na rin nila balak manirahan. Ever since dumating ka sa buhay ko, naging masaya talaga ako. As in, ngayon, pinakamasaya ako. I'm so thankful na nandito ka na. Kasi matagal kitang inantay. Matanda na ako. Thank you kasi iniintindi mo ako kahit baliw ako. Pero bago ang kasalan, syempre si Dwayne, muna. Dagdag pogi points pag-iigib ko si nanay. Ang ating Prince Charming, nag-igib ng tubig. So, first time ko mag-iigib. Ang hirap naman nito. Tapos ngayon, dalhin ko to sa bahay ni Shanta. Tara na. Buhusan ko si Shanta ng tubig. Ayun, nandito na nanay. Ngayon naman, subukan kong isibak ang kahoy. Nagsibak ng kahoy. Mahirap pala ang buhay sa probinsya. Grabe. Palpak. Sensya na nanay, ito lang ang nasibak ko. Kasi hindi ka marunong magsibak. Oo nga. At nilubos-lubos na ang pagpapapogi. Hinarana si Shanta, pati na ang kanyang nanay Eden. Kung tayo ay matanda na,
Sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasan may ito ang pangarap ko. Nakuha mo pa kaya ako'y yakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko, kahit mawala na ang buhok ko. Ayun! Rain, butan, guwapo, Marisyo. Approve po ba kayo kay Dwayne, Nay? Oh, super. Sina Shanta at Dwayne, isa pang patunay na anumang pagkakaiba, anumang distansya, kayang-kayang tawirin ng pag-ibig. Kahit maputi na ang buhok ko,